Tatapos na nga ang maliligayang araw nitong si Moira sapagkat sa ginawa nga nitong si Duke Carlos na ginawan nga siya ng live kung saan siya ay nagko-confess at nalaman ng buong mundo na siya pala talaga ang gumawa sa pagkidnap kay Lolo Pepe. Kung kaya't hahabulin na nga siya ng mga pulis at itong si RJ at Giselle ay hindi mapakali hanggat si Moira ay hindi tuluyang mabalik sa kulungan. Ito na nga ang pinapangambahan nitong si Zoe. Sinabi noon nito sa kanya na wag na munang gumawa ng kasamaan dahil kalalabas lang niya sa kulungan. Palit nga itong si Moira ay hindi nakinig sa kanyang anak na si Zoe. Patuloy pa rin na nagagawa ng kasamaan hanggang sa si Duke Carlos ay napuno. Noong una ay pinagbigyan siya dahil nagmakaawa sa kanya si Carlos na wag patayin ang kanyang mami. Ngunit sa ginagawa ni Moira ay lalo siyang napupuno. Lalo't idinidiin nga siya sa kaso na hindi naman talaga siya ang may kagagawan. Hindi na lang basta-basta manahimik siya, kailangan linisin ni Carlos ang kanyang pangalan dahil hindi naman talaga siya ang may kasalanan at deserve ni Moira ang parusa na dapat sa kanya. Ngayon kalat na sa buong mundo ang ginawa ni Moira, kung kaya't liliit ang kanyang mundo, maging itong si Zoe ay nanganganib din na baka susunod din sa kulungan. Magkita-kita na kaya ang mag-anak at doon na kaya sila magka-reunion kasama nga itong si Dax. At dahil sa pagkakulungan nitong si Moira, dito na nga kaya nila matutuklasan na ang pinaka dahilan kung bakit natulak itong si Lolo Pepe sa bangin ay walang iba kundi itong si Zoe na noon sana ililigtas ang matanda, subalit nung nagbago ang isip ni Lolo Pepe at nagsalita ito sa kanyang mga anak ay hindi nagdalawang isip itong si Zoe na itulak ang matanda at not balance nga ito na tuluyang ikinasawi nito ang lihim na matagal nang tinatago-tago ngayon ni Zoe. Mauungkat na kaya? Dito na nga kaya mabibigyan ng hustisya ang matanda? At sa pagkakataong yon ay dahil nga sa may nangyari kina Dax at Zoe, maaaring ngang magbubuntis itong si Zoe at doon na nga kaya siya manganganak sa kulungan kasama ang kanyang jowa na si Dax. Bilang banda, dahil sa nakausap nga nitong si Annalyn ang kanyang tita Giselle, dito nga niya matutuklasan na walang kinalaman ang kanyang tita Giselle kung bakit muntik na nang mapahamak itong si Lynette. Ang nag-text pala kay Lynette ay walang iba kundi itong si Justin na siyang kasabwat din nitong si Zoe dahil na rin sa pakiusap nitong si Moira na gawin ang kanyang gustong gawin dahil natatakot din itong si Justin na ibunyag ni Moira ang totoong ginawa ni Justin dahil ang file ay na kay Moira lang naman dahil si Zoe ang kumuha noon. Ipit nga sa sitwasyon itong si Justin, subalit dahil sa kanyang kasamaang ginawa, mapipilitan siyang pakisamahan ang mag-ina. At dito ngay para siyang naging spy. Ginagamit siya ni Zoe at nitong si Moira. Labag man sa kanyang kalooban, ngunit wala siyang magagawa. Ayaw niya na masira ang kanyang mga plano at malaman ng lahat na may ginagawa talaga siyang anomalya at si Annalyn talaga ay nagsasabi ng katotohanan na si Justine ay nangungupit na nga ng budget kung kaya't naging bloated ang mga prices ng mga medical equipment na ginamit sa medical mission. Bilang banda, alam na rin ng buong pamilya ng mga tanyag ang ginawa nga ni Moira at nitong si Zoe, kung kaya't napapayag nila itong si Dax dahil sinamantalan nila itong si Dax sapagkat ang alam nila ay may gusto si Dax dito kay Zoe. Sinakyan ni Zoe ang pagkakataon hanggang sa nagtuluyan na nga siya na biktima at nahulog dito kay Dax. Itong si Zoe at naging marupok, palibhasa. Naghanap siya ng kalinga ng isang lalaki, ng isang ama na hindi niya matagpuan sa kanyang tunay na ama na si Carlos, maging ang sa kanyang ama na si RJ dahil si Annalyn naman talaga ang totoong mahal nito.